Nag-trending po yung video na ito. Talaga naman kasing napakagulo ng rules na ito, marami po ang namamali kahit ako nung nagsisimula pa. Umabot po ito ng halos 1,000,000 views, merong halos 3,000 comment na kung saan magkasulungat po talaga yung pangunawa ng mga player. Pero nakakatuwa yung mga comment nila dito, no? Kasi medyo healthy yung pagtatalo nila eh. Hindi po dito tulad nung basagan talaga murahan. Medyo healthy, naglalabas sila ng mga proof sa kanilang paniniwala. Kaya nakakatuwa. Ganito yung gusto ko talaga. Anyway, para mas maintindihan nyo kung ano ba ito, panoorin na lang po natin. Muntik nang magkasakitan yung dalawang player na to kasi habang naglalaro sila, Ayan po yung posisyon. White po ang titira dyan. Kinain po ng white yung pawn sa e6 eh. Na kung saan, binawi naman ng black ng tore. Thinking na nakapin yung kabayo kahit na pwedeng kainin yung bishop, hindi pwede. Eh kaso, matalino yung white, nakaisip ng kalokohan. Sabi niya, teka lang, pwede ako mag-castling dito. Ganito, ayan o. Dahil pagka-castling, nawala ka na sa pin, check pa yung king. Pwede nang kainin yung bishop. One piece up, panalo ito. Pero teka lang, kasi hindi po pumayag ang item. Sabi ng item, ibalik natin sir. bawal ka mag-castling. Kasi pag nag-castling ka, nandyan yung bishop mo nakatutok, tatamaan yung dadaanan ng tore mo. Bawal yan, bawal yan. Sabi naman ng white, hindi pwede yun. Hindi naman tinamaan yung hari ko, pwede mag-casting doon. Ano ka ba? At dahil doon, hindi sila nagkasundo, ayun, magkakasakitan pa nga ata. Ang tanong, sino po ang tama? Hindi ko po binigay yung sagot sa video na yan eh. Kaya marami po ang nag-comment, nagbigay na kanilang paniniwala. Anyway, bago ko po ibigay yung tamang sagot, gusto ko lang ituro ng mabuti lahat ng rules pagdating po sa castling. Okay? Tingnan nyo po yung posisyon na ito. Meron pong dalawang klase ng castling. Yung kingside castling, dito po yon o yung short castling. Ibalik ko lang kasi yung isa po, yung queenside castling o yung long castling. Ayan, kung mapapansin nyo po, no, yung king po, dalawang hakbang. Ayan, papunta sa side ng rook, tapos lilipat yung tore sa kapila. Okay? So, yan po yung pinakasimple. Nangyayari po yung castling pag wala nang nakaharang between the king and rook. Dapat wala nakaharang kasi pag may nakaharang, hindi ka pwede mag-castling. Alright? So, yan po yung pinakasimpleng rules ng castling. Ngayon, pupunta po tayo sa medyo komplikado. Ayan. So, same position pa rin pero babalik ta rin natin. Ganun pa rin po yan. Yung king po sa katore, never pang gumalaw kahit isang beses throughout the game. Pero black turns to play ito. Ang ginawa po ng black, nag-check po siya sa king. Ang tanong, pwede po bang mag-castling yan pag ikaw ay under check or under attack ang iyong hari? Ang sagot po, hindi pwede. Hindi ka pwede mag-castling pag under check ka. Paano coach pag hinarangan ko yan? Tapos kinapture niya, check ka na naman. Pero kinapture mo din yan. O, ang tanong, pag nag-H5 pa ba ang black dyan, example lang yan, makakapag-castling pa? Ang sagot, opo. Kasi yung iba, akala nila pag na-check ka na one time, hindi ka na pwede mag-castling. Kahit ma-check ka po ng 100 beses, as long as hindi gumalaw yung king mo, pwede ka pa mag-castling. Tandaan nyo po yan pag hindi gumalaw, kahit na-check ka, pwede pa mag-castling. Ibalik po natin doon. Paano kung hindi mo hinarangan, nag-king move ka lang, tapos tumakbo yung bishop, bumalik, binago yung tira, eto. Pwede ka pa mag-castling? Hindi na po kasi gumalaw na yung hari. Okay, once gumalaw yung hari, hindi na pwede. Ganon din po sa tore. Example, ibalik po natin doon, no? Ayan. So, dito po, ang ginawa, inatake yung tore. Gumalaw. Bumalik. Gumalaw, pabalik sa original position. Nagpalit ng tira. Pwede pa ba mag-castling sa king side? Ang sagot, hindi na. Kasi gumalaw na yung tore. Pero sa queen side, dahil hindi pa gumalaw yung tore niya doon at yung king niya hindi pa gumalaw, pwede. Okay? So, pag gumalaw yung king, pag gumalaw yung tore, both side, hindi ka na pwede mag-castling. Tandaan nyo po yun, okay? So, balik po tayo doon. Ngayon, coach, ano naman ang mangyayari pag inatake ko yung rook? Ayan, atakadi ulit yung rook. But this time, hindi iniwas yung rook o hindi gustong iiwas ang rook. Ang tanong, pwede po ba siya mag-castling kahit under attack yung kanyang tore? Pwede ba siya sa king side castling dyan? Ang sagot, pwedeng-pwede. Pag hindi po na-atake yung hari, pwede pong mag-castling yan. Kasi rook lang yung inatake. Okay? Hindi ganun ka-importante yung tore. Yung king ang mas importante. Pag na-check ka, hindi ka pwede. Pero pag yung rook ang na-attack, pwede pa rin. Alright? Sana malinaw po yan. Balik po natin doon. Kasi etong susunod na to,
medyo magiging komplikado na eh. Kasi, paano coach pag ang tinira niya ito? Okay? Hindi inatake yung tore, hindi inatake yung hari. Pwede ka bang mag-castling sa may king side? Ang sagot, hindi po pwede. Kasi yung dadaanan o hahakbangan ng king bago makarating sa G1, na-atake ng bishop. Tingnan nyo po, itatry ko ayaw. Illegal move kasi yan, kaya hindi inaalaw ng computer. Okay? Ganun yon. Pero sa king side or sa queen side, pwede ba? Pwede. Kasi walang umatake sa dadaanan. Pero, kung ang bishop ay pumunta dito, ayun. Ito naman yung na-atake niya, hindi ito. So, ibig sabihin, pwede siya sa king side, pero sa queen side hindi. Try natin yung queen side. O, ayaw gumana. Pero ang king side gagana. Malinaw po ba yun? Malinaw yun, no? Pag yung dinadaanan, inaatake, yung dadaanan ng king, yung hakbangan niya, hindi pwede. Ngayon, dito na po nagkakagulo. Example, nilagay ang bishop dito. Ayun. So, pagkalagay ng bishop dito, inatake yung B1. Ayan, parang halos pareho na ng puzzle kanina. Ang tanong, pwede bang mag-castling yan sa queen side? Kasi sa king side, yes, pwede for sure. Dahil sa mga in-explain ko kanina. Ang tanong, pwede ba siya mag-castling sa queen side? Ang sagot, pwedeng-pwede din. Bakit? Inatake niya yung B1, pero yung king, hindi po hakbang niyan. Tingnan nyo. O, hindi siya umabot doon. Pwedeng mag-castling. Malinaw po ba? Sana malinaw yon kasi pupunta na tayo sa puzzle. Ayan, eto yung puzzle eh. So, ang ginawa po niya, nagpontik sa may E6, no? Na binawi ng tore. At dahil nga po nakapin yung kabayo, hindi niya makapture yung bishop. Pero, ang ginawa ng white, matalino, nag-castling sa queen side. Pwede po. Dahil hindi tinamaan yung king o yung dadaanan ng king, tore lang ang tinamaan. At dahil sa casting na yan, na-check pa nga. At dahil check siya, pag gumalaw yung king, kahit saan pumunta, makakain po yung bishop. Kaya ang tama po doon ay ang puti. Ayan. So, sana po may natutunan kayo sa video natin na ito. Sana nasagot ko po ng malinaw yung mga katanungan. Kung may mga question pa po kayo, i-comment nyo lang po. I'll try to answer it. At maraming salamat po sa mga nag-comment, yung mga healthy discussion nyo. Nakakatuwa yan. Kasi karamihan ng discussion dito, mura agad eh. Sa mga video ko, binabash ka agad ako na malinaw yung tinuturo natin. Anyway, maraming pong ulit salamat sa inyong lahat, sa mga nagagalit din dahil, Coach, bakit mo binibitin yung mga video? Eh, ganyan po talaga style ko para makapagturo. So, binibigyan ko kayo ng paraan para mag-research sa sarili nyo. And then, I'll try to answer once na hindi nyo pa rin makuha using your own strength. Anyway, maraming pong salamat ulit sa inyong lahat. Sana manood po kayo ng mga video natin na tulad nito. Gagawa pa po ako ng maraming study na makakatulong para kahit pa paano, malinawan at matuto kayo sa mga bagay-bagay about sa chess. Muli, naman yung Coach Speedy Master, Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. Don't forget to like and share. Maraming pong salamat. God bless. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.